Ayan, hi. Galing nga makalaki na natin mga bali na po ba tayo tuloy lang tapos mag-open na natin yung
Dito sa may lugar. Tayong lahat ay manalangin. Tayong lahat ay sumamba sa Diyos, may gawa ng langit at lupa. Habang po tayo ay nasa diwa ng pananalangin, hayaan natin na kumilos ang Diyos sa ating kalagitnaan at pauwiin ang lahat ng ating naranasan sa buhay. Lalo na po sa panahon ngayon na ating po buhay. Atin po ito ng ating puso. Isintro natin ating isip sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. O dakilang Diyos, mapagpalang Ama na may gawa ng langit at lupa. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming pong tagapagligtas, ito kami, Panginoon. Buong puso nagsusumamo sa iyong mapagpalang harapan. Aming pong ipinagpapasalamat ang buong isang linggo ng aming buhay, Ama, na hindi niyo kami pinabayaan, hindi niyo kami iniwan kailanman, at hindi niyo kami pinagapuan ng sakit karamdaman na kung saan laganap na po sa buong mundo. O Diyos, ito po ang iyong bayan. Buong puso kami nagpapakumbaba, pinupuksan po namin ang aming mga puso at humingi po kami ng tawad sa lahat ng aming sala na nagawa sa buong buhay namin, buwangan ng aming kahinaan sa buhay. Salamat, Ama, sa kalakasan na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat na aming mga paa ay tinakpang mo po sa iyong banal na gawain upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming purihin, ipaabot sa iyo na ikaw ang aming Diyos, na aming Panginoon, na hindi nagbabago kailanman sa aming buhay. Kaya sa umagang ito, Ama, idinadalangin ko po ang iyong banal na gawain. Kasiyahan mo nga po, Panginoon, ang iyong presensya, ang apat na sulok ng panambahan ito. Pagpalain mo lubos ang iyong lingkod na mag-aatid ng iyong dakilang mensahe. Pahiran mo siya ng iyong banal na langis upang ang katotohanan ay mahatid sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kabataan ito na kung saan nagbigay ng oras at panahon ng kanilang buhay sa pamamagitan ng kanilang talento, ay ikaw ay maparangalan, pasalamatan at paglingkuran. Salamat, Ama, sa aming buhay. Bigyan niyo kami ng lakas. Tulungan niyo kami, mahina kami. Bunga po sa nangyayari ito. Subalit, Panginoon, salamat po na ikaw ay nangako na hindi niyo kami iiwan at mababayaan. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatid namin na hindi mo namin kasama sa iyong banal na gawain. Ano man ang mga kadahilanan, Ama, kayo po ang nakakaalam. Salamat po, pagpalain mo ang iyong gawain mula sa umpisa hanggang sa matapos at bakuran niyo po na iyong banal na dugo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, kaming lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Ayan, hallelujah. Tunay nga na natutuwa yung heart ko kasi ang dami-dami kayo namang mukha na panipagong nakikita. Sobrang nakakatuwa. Alam ko na hindi aksidenteng dinako kayo ng Panginoon para papurihan yung pangalan niya. Kaya natutuwa din ako kasi, di ba, may mga dancer na tayo, pwede na magsamba yung mga kabataan. Kaya minsan ba, pwede pang awitan at papurihan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige kapatid, patuloy natin palakpak ang ating mga pangalan. Sapagkat sila yan, so papupuri natin sa kanya nakilang pangalan.
We worship you, Lord. Lord, hallelujah. We worship you. I love you in the name. I love you, Lord, in the name. Suffer and crucified. The goodness is in you. We surrender to God. You are the glorious God. You will see it. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. I got His Spirit one. I believe in the resurrection. That we will rise again. For I believe in the name of Pwede ba? Kapatid, minsan ba? Awitin natin ito sa Panginoon. Na patuloy tayong maniniwala sa Kanya. Na patuloy tayong magtitiwala sa Kanya. Na patuloy natin siyang aawitan. Kaya minsan ba pwede bang awitin natin yung chorus? Hallelujah. Living God our Father. Come on, church. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. My God is resurrection, that we will rise again.
Hallelujah. That's so true. Hallelujah. We worship you, Jesus. Thank you. Thank you for your Pwede ba? presence. Pwede pa ba dito? Hallelujah. Patuloy natin palakpakan natin ang Panginoon. We praise Jesus. Hallelujah, Lord. Tunay nga po. Napakaraming salamat, Panginoon, sa mga awit na po. Napatuloy mo binibigay sa inspiration sa aming buhay. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa panibagong ito na aming buhay, Panginoon, napatuloy niyo. Yes. Sinulat ang aming mga mata, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, ko lang ang salitang pasasalamat, Panginoon. Lord, ang aming mga inawit, Panginoon, mga tinugtog, Panginoon, ay nakikita at nalalaman niyo po, Panginoon, nalalaman ang aming puso at isip, Panginoon, na nais ka namin. Itas, Panginoon, sa dakilang araw na ito, Panginoon. Lord, patuloy niyo po kami pagmalain, Panginoon, ng inyong mga salita, Panginoon, upang patuloy kaming lumakad sa inyong Yes, harapan, Jesus. Panginoon. Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, nang may mga karamdaman, Panginoon, hindi lamang po, Panginoon, sa physical na pangangatawan, Panginoon, kung hindi sa spiritual, Panginoon. Ay, patuloy niyo din po silang pagalingin, Panginoon. Patuloy silang pagpalain, Panginoon. Panginoon, patuloy niyo pong balutin ang apat na sulok-tulong ng inyong libo-libong anghel sa kalangitan at inyong banal na dugo, Panginoon. Upang ang gawa ng kaaway, gawa ng masama, Panginoon, ay hindi man tagumpay, Panginoon. At dadalan ko namin ito sa matamis sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. God is good. Nagulat po ako sa upuan kanina kasi nung in-arrange ko siya, nandun sa unahan, hindi ko po alam na may mga sasayaw pala. Pero purihin po ang Diyos at nandyan po ang ating mga kabataan. Muli naman pong sumigla ang kanilang mga puso na mapuri sa ating Panginoon. Alam kong sabik na yung mga yan, sumayaw sa Panginoon. Amen? Amen. Isang malakas na palakpak po muli sa ating Diyos na buhay. At alam niyo po talagang nasa kabataan po yung pwersa. Yung pwersa ng ating pagpupuri sa ating Diyos. Sila yung nagbibigay buhay. Ano po? Pero sana po ay tuloy-tuloy na. Nabalitaan niyo na po ba? O narinig niyo na sa balita? Na sa darating na mga buwan ay magiging maluwag na daw po tayo. Papayagan na daw po ang mga pagtitipon, ay mga malaking gathering, papayagan na. Kaya lang, naka-face mask at saka naka-face shield pa rin. May protocol pa rin. Pero at least, pinayagan na, di ba, na mag-gathering na ng mga, kung ano yung mga activities, lalo na yung ating pagsamba. Kasi po maraming mga nanay pa rin na gustong pumunta, na may mga anak hindi sila makapunta. Di ba? Mahirap po kasi pag online, live streaming, kasi po, pag nasa bahay, yung mga anak, makukulit pa rin, ba? Nasa bahay, hindi ka makakapag-concentrate sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Pero pag nasa church face-to-face, yung mga anak, behave. Bakit po? Kasi behave din yung nanay at saka yung tatay. Kasi inaalalayan nila yung kanilang mga anak. Amen? Nalala ko po nung Sister Anna, maliliit pa yung mga kambal namin. Pag sinabi daw po ng nanay, huwag kayong malikot ha, magagalit si pastor. Hindi po sila umaalis ng upuan hanggang hindi tapos si pastor mag-message. Ganun po kabib yung mga anak ko daw ha. Kasi wala ako nung time na yon. Wala po ako nung time na yon. No? Nasa ibang bansa po ako nung time na yon. Pero salamat po dahil nakita niyo po nandyan yung aking mga anak at patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Hindi po sila sumuko. At natutuwa po ako dahil pasensya na po kayo ha. Medyo mababa ako pagdating dyan eh. Pero masaya po ako dahil patuloy pong sinasamahan ng Panginoon yung aming pamilya. Hindi po perpektong pamilya yung aming pamilya. Pero ang Diyos po ang gumagawa ng paraan para maging maayos yung bawat pamilya. Sana po ay pangarapin din ninyo, no? Pangarapin din ninyo na yung inyong pamilya ay maging maayos sa paningin ng Diyos. Amen? Kasi hindi naman po magpapabaya ang Diyos sa kanyang mga anak na yung kanyang pamilya ay mawawasak. Kung ang Diyos ayaw niyang yung kanyang mga anak ay nagkakawatak-watak, na po, at na mapupunta sa kabilang lugar, ayaw ng Diyos yun. Eh, yung pa kayang tatay
at nanay sa loob ng tahanan. Di ba ayaw natin yung mga anak natin na mapariwara? Amen. So kaya po, pangarapin po natin yung magandang buhay. No? Sa lupa, ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak yung pagkakataon na kapamuhay ng mapayapa, ng maayos, ng sagana. Kasi yun po yung plano ng Diyos. Sa Israel, nung inilabas ng Diyos ang mga Israel sa Ehipto, yun na yung kanyang magandang plano, na yung kanyang mga anak ay magkaroon ng magandang buhay at sumunod sa Kanya. Kaya lang, itong mga anak niyang inilabas sa Israel, yung mga ninuno nila ay naging mga suwail. Ano po? Naging matigas ang ulo. Kaya hindi po kagad nila nalasap yung masarap na buhay na inilaan ng Diyos sa kanila. Okay? Ngayon, ang inilaan ng Diyos sa atin ay sa langit. Yung lupa, yung para sa lupa, ay pansamantala lamang po ito na tinatamasa natin. Okay, yung iba, malamang hindi pa naranasan yung masarap na buhay. Pero darating din po yun. O kung hindi man, sa langit yun na mararanasan yun. Kasi doon naman talaga yung ating isip. Sabi ng banal na kasulatan, ituon ninyo yung inyong mga kaisipan doon sa langit, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Okay? Pero hindi sinabi ng Diyos na wag na kayong magtrabaho, wag na kayong maghanap buhay, wag na kayong kumain. Hindi naman ganon. Kasi kailangan nating mabuhay, kailangan nating kumain habang hinihintay natin ang ating Diyos na buhay sa Kanyang pagbabalik. Sa pagsundo sa atin, kung merong susunduin. Meron bang susunduin ng Diyos? Amen. Salamat. At kala ko wala, lalabas na tayo kung wala nang susunduin ng Diyos. Amen? Merong susunduin ng Diyos at tayo po yun. At habang hinihintay natin ng Diyos, dapat tayo ay lumalakad ng matuwid sa harap ng Diyos. Kagaya po ng ating pag-aaralan ngayong umaga na gusto kong ihatid sa inyo. At ang aklat na yan, matatagpuan natin sa Santiago chapter 4, verse 1 hanggang 10. Basahin po natin. Okay, basahin po natin. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't magmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Meron kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo. Mapasa inyo lamang yon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya't kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi niyo nakakamtan ang inyong ninais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Next. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ang Espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matinding pagnanasa. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso. Kayong pabago-bago ng isip. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa kalakasan na ibinigay mo sa amin. At ngayong umaga ay amin pong napapurihan na itaas ang iyong dakilang pangalan sa pamagitan po ng mga awit, sa pamagitan po ng mga tambourine dancer, sa pamagitan po ng aming lakas, sa pamagitan ng aming mga labi. Panginoon, tanggapin mo po ang mga bagay na ito na aming ginagawa at pagpalain mo ang bawat isa. Ngayong umaga, ang iyong pong mga salita na aming pong pagbubulay-bulayan upang maging kalakasan ng aming buhay pananampalataya, nawa po ay matanim sa puso at isipan ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, siniling din po, Panginoon, ang inyong lingkod
na magbabahagi ng banal na salita ngayong umaga ay samahan mo po, Panginoon, sa pamagitan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, hiniling ko rin po, anumang sa bawat sulok ng bahay dalang nito, itinataboy po namin ang kaaway upang hindi siya makagumbala sa gawain ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang dalangin. Amen. Napakahalaga po, mga kapatid, ang banal na kasulatan na ito, ang mga talatang ito na ating pong pag-aaralan ngayong umaga. At ang sulat po ito kay Santiago ay napakahalaga po. Wala po yung aking guide, pero sisikapin po natin maibahagi ko sa inyo ng maayos. Kasi po, meron po akong mga kinotes doon na hindi nakapas dito sa monitor. Pero ganun pa man po. Sasabihin ko po sa inyo, sino po ang author ng Santiago? Okay? Baka meron pong nag-aaral na ng hermeneutics dyan. Sino po ang author ng Santiago? Si Santiago din. Palakpakan mo natin si Brother Nard. Si Santiago din daw po. Kasi Santiago ang sumulat. Tama po ba? Kasi po sabi po rito, ang sulat ni Santiago ay kalipunan ng mga tagubilin sa mga pinili ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Maraming paglalarawan ang ginagamit at sumulat para sa may lahat ang mga tagubilin tungkol sa karunungan, maayos na pag-uugali at pagkilos ng isang Kristiyano. Buhat sa pananaw ng isang pananampalataya. Tinalakay din niya ang iba't ibang bagay gaya ng kayamanan, kahirapan, tukso, mabuting asal, pagtatangi, pananampalataya at gawa, dila, karunungan, pag-aaway, pagmamataas, at kababaang loob, paghatol sa kapwa, kayabangan, katyagaan, at panalangin. Binigyang diin sa sulat na ito ang kahalagahan ng gawang kasama ng pananampalataya sa pamumuhay Kristiyano. Yan po ang sulat ni Santiago. Kaya po napakaganda ng aklat ng Santiago kung ating pong pag-aaralan. So napili ko po itong chapter 4 na isinulat niya. No, bakit po? Sapagkat dito po ay sabi dito, kaaway daw ng Diyos ang nakikipagkaibigan sa sanlibutan. Anong ibig pong sabihin kaaway? Ibig sabihin, pagkaaway ka ng Diyos, papatayin ka ng Diyos? Siguro hindi naman po ganon. Ano po? Ang ibig sabihin lamang doon ay galit ang Diyos doon sa mga nakikipagkaibigan o nakipagsalamuha sa sanlibutan na hindi ka naman dapat kasama na doon, lalo't kung ikaw ay pinili na ng Diyos. Okay? Kaya po, ang ating pong pamagat niyan ay lumapit tayo sa Diyos. Ibig sabihin, patuloy tayong lumapit o patuloy nating ilapit ang ating sarili sa Diyos. At makakalapit lamang tayo sa Panginoon o sa Diyos, may katulong po tayo at ang katulong po natin diyan ay ang Espiritu ng Diyos, no? Sa ating unang puntos, ang Espiritu ang tutulong upang mas mapalapit tayo sa Diyos. Kailangan natin ang Espiritu, banal na Espiritu, para makalapit tayo sa Diyos. Kasi siya yung lumuluhog sa Diyos. Siya yung nagiging tagapamagitan natin sa Diyos. Ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya kung tinanggap nyo na ang Espiritu ng Diyos sa buhay ninyo, malaya na tayong nakakalapit sa Panginoon. Kasi siya yung ating teacher. Pangalawa, yung ating buhay, siya yung ating, ang ating katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos. Okay? So, anong po sabi dyan? Basahin po natin yung 1 to 5. Yan, sabi dyan, saan nang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa pagnanasang naglalamba-laban sa inyong kalooban? So, meron po mga nakatago doon sa loob ng ating buhay, ng ating pagkatao. Okay? Meron kayong ninanasang ngunit hindi nyo makamtan, kaya pumapatay kayo. Kanino po sinasabi yan ni Santiago? Alalahanin niyo po, hindi yan isinulat ni Santiago para sa atin kaagad nung time na sinusulat niya yan. Kanino niya sinusulat yan?
Siyempre, doon sa kanyang inaaralan sa kanyang lugar. Doon sa mga Hudyo. At kung may mga hentil man doon, kasama yung mga hentil doon na kanyang sinulatan nito, yung mga mananampalataya doon o yung mga hindi mananampalataya doon. Sabi doon, meron kayong ninanasa ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't pumapatay kayo. Actually, ganun talaga. Sa panahon nila, kapag yung mga tao na gustong may marating, lalo na yung may mga katungkulan, pag hindi nila makamtan, papatay nila yung gusto nilang makuha. Sa Pilipinas, nangyayari din yan. Lalo na yung mga asindero, yung mga mayayaman. Pag hindi nila makuha yung lupa na gusto nilang bilhin, papatay nila yung may-ari. Nakarinig na ba kanya dito sa Pilipinas? Meron. Lalo na sa probinsya. Yung mga illiterate, yung mga walang pinag-aralan na malalaki ang lupain, pupunta doon yung mga asindero at uopera ng malaking pera. Yung mga tao doon. Pag hindi nila ibibigay yung kanilang pera, tatakutin nila yung may mga lupain. At pag hindi natakot yon, papatay nila yon. Anong sabi? Kung meron kayong ninanasang ngunit hindi nyo makamtan kahit pumapatay kayo, mapa sa inyo lamang yon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya't kayo'y nagkakagalit, naglalaban-laban. O ito, paghahangad pa rin ito. Paghahangad dun sa bagay na gusto mong makamtan, na hindi mo makamtan, kaya kayo nagkalalaban, nag-aaway kayo. Meron nangyayari sa mga magkakapatid, ayaw magpalamang. Naniwala ba kayo ron? Na ayaw magkakapatid, nagpapataasan, no? At gagawin ng lahat ng paraan para hindi siya malampasan ng kanyang kapatid. Saan nanggagaling yun? Sa loob. No, nagkakagalit at naglalanlaban. Hindi nyo makamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Yun ang dahilan. Yun ang pagkukulang. Ang isang tao dapat sa Diyos humihingi, hindi sa sariling lakas. Kaya ang tao madalas naliligaw, nagkakasala dahil siya ang gumagawa sa sarili niyang kakayahan, umaasa hindi sa Diyos. Amen po ba yun? Kaya tayo mga anak ng Diyos, kahit anong kayod o anong trabaho ang gawin natin, mamatay ka na, nabaluktot ka na sa tatrabaho mo, hindi mo pa rin nakakamtan yung gusto mong makamtan. Bakit? Dahil sarili mo lang inaasahan mo, hindi mo kasama ang Diyos. Naniniwala ba kayo na meron akong narinig na ilang taon yung Brother Jael? Bata pa lang siya, milyonaryo na siya. 12 years old? Tama ba? 12 years old? Milyonaryo na. Hindi lang basta milyonaryo, bilyonaryo po. Hindi niya pa kasama ang Diyos doon. Anong dahilan? Bakit yung batang na yumaman ng ganon? Hindi natin alam, ano? Kasi hindi naman natin siya kilala. Hindi naman natin siya kasama. Ibinigay na ng Diyos yung pagpapala sa kanya sa lupa. Sa langit kaya, may pagpapala ang bata na yon. Malibang ibigay niya, ay isuko niya yung buhay niya sa Diyos, may pagpapala sa langit. Pero kung hindi at mahalin niya yung kanyang kayamanan, hindi siya mapupunta sa piling ng Diyos. Alam niyo naman yung istorya nung mayaman, nakausap ni Jesus. Mahirap pang pumasok yung mayaman sa kaharian ng langit. Malibang surrender niya yung kanyang kayamanan at yung kanyang buhay sa Diyos. Yan po ang susi. Kaya mga kapatid, hindi ko sinabing huwag tayong magtrabaho. Hindi ko sinabing huwag tayong maghanap buhay. Maghanap buhay kayo, magtrabaho kayo. Pero huwag niyong kakalimutang number 1 dapat ang Diyos. Maglingkod tayo habang katrabaho tayo sa Diyos. Ano ba yung talentong ibinigay sa inyo ng Diyos? Anong sabi doon sa ating huling binasa? Hindi niyo nakakamtan ng inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Humingi man kayo, itaas natin ng konti, kapatid. At humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo, mali yung inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Sa maling motibo. Ano ba yung mga maling motibo? Halimbawa na hinihingi natin sa Diyos. Lord, bigyan mo po ako ng trabaho. Okay, nag-a-apply pa lang siya. Apply. Nag-pray siya. Una, hindi niya pa natanggap yung kanyang hinihingi sa Diyos.
hanggang 3. Pang-4, natanggap na siya. At nung siya natanggap sa trabaho, Lord, salamat at ako po'y may trabaho na. Tumagal na siya sa trabaho. Pero habang tumatagal siya sa trabaho, nawawala siya sa gawain. Bakit? Kasi requirement ng trabaho. Yung oras mo, kinuha ng trabaho mo na para sa Diyos. At yung oras mo na kinuha sa pati sweldo mo, hindi mo na nalaala ang Diyos. Na yung nagbigay sa iyo ng pagpapala, hindi mo na naalaala. Nabalikan ang Diyos para pasalamatan doon sa iyong tinatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Ano sabi? Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Mga taksil, ang sabi ni Santiago doon sa kanyang mga kausap, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kaaway naman ninyo ang Diyos? Ibig sabihin, nung ikaw ay nagkatrabaho na, inagaw na ng trabaho yung panahon mo para sa Diyos, no, yung oras mo, inagaw na ng trabaho mo, ng negosyo mo, yung oras mo, kaya ang lumalabas niyan, magagalit na sa iyo ang Diyos. Nakalimutan mo na kasi ang Diyos. Na dati, sabi mo, Lord, pag may trabaho na ako, maglilingkod ako lalo sa iyo. Lalo akong lalapit sa iyo. Ang kaso baliktad, lumalayo ka sa Diyos. Yung tungkulin mong sinasabi mong maglilingkod ka sa Diyos, hindi mo na nagagampanan. Bakit? Inaagaw na ng trabaho mo. Inaagaw na ng negosyo mo. Inaagaw na ng oras mo yung para sa Diyos. Kaya minsan yung mga tao nagre-reklamo, Lord, bakit ganun? Kung kailan ako naging Kristiyano at nagkaroon akong trabaho, parang ang hirap pa rin ang buhay ko. Hindi pa rin ako nakakaahon. May problema ang malaki. Kaya, kailangan natin ng Holy Spirit na tulungan tayo para makalapit tayo sa Diyos. Ang sino mang nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Kapag nahulog na kayo sa bitag ng kaaway, sa pamagitan ng inyong trabaho, sa pamagitan ng inyong negosyo, magagalit sa inyo ang Diyos. Hindi ko po kayo pinagagalitan, pinaalalahanan ko lang po kayo. At madalas namin sinasabi yan doon sa panganay namin, anak, yung pangarap mo, tinupad na ng Diyos. Kaya yung pangarap mo, ay huwag mong kakalimutan ang Diyos. Kasi po doon sa church na kanyang pinupuntahan doon, ay nagkaroon siya ng kabigatan. Pero sabi ni Mrs. sa kanya, anak, trials yan para sa iyo. Kaya dyan ka inilagay ng Diyos. Huwag kang susuko. Huwag mo silang iiwan. Kasi nandyan ka, inilagay ka dyan ng Diyos. Awa naman ng Diyos, okay na siya. Diba? Kaya ipagpatuloy po natin, lumapit tayo sa Diyos. Ano yung 3 bagay para makalapit sa Diyos? Anong dahilan? Ano yung tamang hakbang para makalapit tayo sa Diyos? Yung A natin. Ano yung A natin, Brother Jael? Yan. Alisin ang masamang nasa ng kalooban. The best way, no, na gagawin ng isang anak ng Diyos o isang tao ay alisin yung masamang nasa ng kalooban. Yung masamang pagnanasa ng kalooban. Sa anumang mga bagay na nasa sanlibutan. Hindi masamang magnasa ka na yumaman basta kasama mo ang Diyos. O gumawa ka ng mga bagay basta ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ng 1 and 2, yan, saan nanggagaling ba ang inyong mga alitan sa pag-aaway? Sabi dun sa hindi ba't namumula yan sa pagnanasa naglalaban-laban sa inyong kalooban? Sa buo, sa kalooban ng iyong puso. Doon nagmumula. Okay, kaya po, sabi ng ating ng A, alisin yung masamang nasa ng kalooban.
Ang sabi po dyan ng 1 John chapter 3 verse 15 ay ang may masamang kalooban ay napupuot sa kanyang kapatid at ang mamamatay tao at walang buhay na walang hanggan ang tulad nito. Yan po ang description ng 1 John chapter 3 verse 15. Dun sa tao na may masamang kalooban. Ano ba yung masamang kalooban? Hindi ba pwede sabihin natin masama yung pagkatao? May masamang ugali. Kasi ano ba nilalaman ng loob, ng kalooban ng tao? Nung nilikha ng Diyos ang tao, yan ay talagang likas na may mabuting kalooban. Napasok lang. Tama ba? Amen. Napasok. Yung mabuting nilikha ng Diyos, kasi sabi ng Diyos, nung pagkatapos niyang likhain ng sanlibutan, ang lahat ng kanyang nilikha ay mabuti. Pero napasok ng kaaway. Bakit? Kasi dahil sa pagsuway ng tao. Kaya napasok. Kaya nagkaroon ng masamang kalooban ang tao. Pero inalis na yon, nilinis yon sa pamamagitan ni Kristo. Sa panahon ni Jesus Christ, nang isinugo yung kanyang bugtong na anak. Sabi ng 15, 1 John chapter 3 verse 15, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Yung mga masamang loob, yung mga tao, wala silang buhay na walang hanggan. Wala silang assurance, wala siyang inaasahan, walang hinihintay. Ito po sinasabi ng 1 John. Okay? Chapter 3 verse 15. Pangalawa po, ay alisin yung masamang motibo ng paghingi upang tumanggap. Okay. Pag ikaw pala ay humingi sa Diyos at merong hindi magandang intensyon o masamang motibo, yung iyong paghingi, hindi ka tatanggap sa Diyos. Siguro tatanungin niyo ako, Pastor, ano ba yung magandang motibo na hiningi sa Diyos? Yan. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa tungkol sa magandang paghingi. Nung si Jasper po ay nag-50-50 sa ospital, kaming ni Mrs. ay nakipag-covenant sa Diyos. Ang sabi namin, Panginoon, bigyan mo po ng isa pang pagkakataon si Jasper na mabuhay. At siya po ay aming ipagkakaloob sa iyo para maglingkod. Maganda po ba maghingi? Hello? Maganda po bang paghingi? Magandang paghingi. Bakit? Ang layunin mo sa paggaling niya ay ipaglingkod si Jasper sa Diyos. Sinong propeta ng Diyos ang katulad ni Jasper? Sino? Si Hana? Yung kanyang anak, si Samuel. Tama ba? Nasabi niya ay ipaglilingkod sa Diyos yung kanyang anak. Okay, sabi ni Brother si Samuel. At si Jasper po ay pinagaling ng Diyos. Kung hindi kayo maniniwala sa akin, kasi nung si Jasper po ay one time, sabi niya, Mama, magaling na ako. Bakit anak? Nagpakita po sa akin si Lord, sabi po magaling na ako. Hindi kami, siyempre Kristiyano tayo, naniwala kami. Pero curious pa rin, ang sabi namin, sige, punta tayo ng PGH at ipacheck ka uli namin. Sa madalit sabi, in-x-ray po siya, sinilip uli yung kanyang bituka, at nung lumabas po doon sa pagsusuri ng doktor, sabi ng doktor, Mrs., magaling na po yung anak mo kasi yung sugat doon sa bituka niya ay pahilom na, gumagaling na. Mabuti mo ba ang Diyos? Amen. Kaya po yun po ay nakasalalay doon sa magandang motibo ng paghingi. Kaya kung hingi kayo ng material na bagay sa Lord, dapat may magandang motibo.
Okay? Pag humingi po tayo at meron tayong ibang agenda, hindi tayo bibigyan ng Diyos. Pero sa tingin ko naman, wala namang ganun sa mga anak ng Diyos. Amen? Lahat naman yung ang hinihingi natin ay para sa kapakanan ng pamilya at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mabigyan ng inyong kalayawan. Yun lang yung dahilan. Kaya dapat alisin yung masamang motibo. Okay? Ng paghingi. O, alisin ang masamang motibo upang ng paghingi upang tumanggap. Yun po ang maganda dong dapat gawin. Ang sabi po ng 1 John chapter 3 verse 22, humingi kayo at kayo'y tatanggap kayo kung tama ang paghingi. Yun po ang sinasabi ng 1 John chapter 5 verse 14. At ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito ay naayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa 1 John chapter 5 verse 14. Maliwanag po yun. So pangatlo po ay iwasan ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Anong ibig sabihin ng iwasan ng pakikipagkaibigan? Ibig sabihin wala na akong friend. Tama ba yun? Pagka ang mga anak ba ng Diyos hindi na pwede makipagkaibigan sa mga tiga sanlibutan? Yung ba ang tinutukoy doon? Hindi po. Ang sinasabi rito ay huwag ka nang makisalamuha doon sa mga masasamang gawa ng nasa sanlibutan. Yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos na ginagawa ng mga taong nasa sanlibutan, huwag mo nang gawin. Pero yung tao, pwede mo naman maging kaibigan. Tama ba? Kaya hindi ka mawawalan ng kaibigan. Ang ibig sabihin lang dyan, pipiliin mo yung magiging kaibigan mo, yung pwede mong dalhin sa Diyos. Okay. Meron ka ng kaibigan, kasi bata pa lang kaibigan mo na siya, at yung bata pa lang, yung kaibigan mo na yun, salbahin na, bata pa. Hindi mo na siya pwedeng itsapwera, hindi mo na siya pwedeng itaboy, kasi bata pa lang, friend mo na siya. Anong gagawin mo sa kanya? Hihiwalayan mo siya? Iiwan mo siya? Hindi. Kaibiganin mo pa rin siya, at i-share mo sa kanya ang good news, ang mabuting balita, para mabago yung kanyang buhay. Pero yung kanyang ginagawa, hindi mo tatangkilikin. Siya lang yung tatangkilikin mo. Amen? Siya lang yung tatangkilikin mo. Ibig yung kaibigan mo nakulong, naging pusakal na magnanakaw, or hold-upper, or tulak ng bato. Siyempre, pagkakakabit ka niya, may ano ka na rin sa kanya, tama? Parang may connection ka na rin sa kanya, pati ikaw, magiging masama yung tingin ng tao sa'yo. Iiwanan mo ba siya? Hindi mo siya iwanan, kasi alam mo kung sino siya at alam mo kung sino ka. At kilala kayo ng Diyos pareho. So may ministry ka para sa Kanya. Yung bantang yun, pag nagbago, sino ang pupurihin? Ang Diyos o yung kaibigan? O ikaw? Ang Diyos. Kasi ginamit ka ng Diyos para sa Kanya. Alisin doon sa Kanyang masamang katayuan. Ano sabi ng verse 4? Sabi doon, mga taksil, hindi ba ninyo alam kapag pinagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kaaway naman ninyo ang Diyos? So, talagang yung mga masasamang gawa ay kaaway ng Diyos. Pero hindi mismong yung tao. Okay? Ang tutukod dyan ay yung mga gawa ng sanlibutan. Ang sino man nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Warning po ito. Sabihin natin warning or paalaala ni Santiago. Sabi po ng 1 John, chapter 2, verse 15 hanggang 16, kaaway ng Diyos na nakipagkaibigan sa sanlibutan dahil ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Pero kung iniibig mo ang Diyos, hindi mo magagawa makipagkaibigan sa sanlibutan. Sino yung mga yon? Ay di yung mga hindi pa nakakilala sa Diyos. Yung mga hindi pa sinusuko yung buhay nila sa Diyos. Sila yung nakipagkaibigan sa sanlibutan. Pero ang aral na ito, mga kapatid, ay hindi para dun sa mga nasa sanlibutan. Ang inaaral na ito ay para dun sa mga Kristiyanong inalis dun sa sanlibutan. Na pinagsasabihan tayo, pinaalalahan tayo na
maging matalino tayo, maging marunong tayo. Nakakalungkot lang, mga kapatid. Sabi po ng First John, sabi nyo, subalit hindi kayo taga-sanlibutan, sila na puput sa inyo dahil pinili ko kayo. Sino na sinasabayan dito ng Diyos? Yung mga hinirang niya, yung mga mananampalataya na. So, kaya hindi na tayo hindi na tayo nakadesign para dun sa mga gawa ng sanlibutan. Ibang tao ka na eh. Ngayon, nakakalungkot lang kung minsan yung mga anak ng Diyos, sila yung nahihikayat, sila yung naaakay. Sa papaanong paraan? Anong paraan ang ginagawa ng kaaway para yung mga anak ng Diyos ay maakit o kaya matukso? Okay. Number 1 is birthday. Okay? Pag may birthday, yung classmate, hindi mo maiwasang tanggihan mo siya, di ba? Pag hindi mo nanampalataya yung classmate mo, siyempre may gathering yon, may inuman doon, may kainan doon, happening. Pero kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, kaya mong i-handle yun eh. Kaya nyo i-handle yun. Okay yan, brother nurse, naka-computer yan. Kunwari lang, wala ka nakikitang picture dyan, pero nandun na sa laptop. Makikita doon. Okay, camera lang yan. Pangalawa po, bukod sa birthday, yung binyag, kasal, may mga happenings din yan. Piyesta, okay. Sa piyesta ng barangay, pag piyesta ng barangay, hindi nyo maiwasan na merong pumuntang mga kamag-anak sa bahay. Tama? Sinong pagpiyesta ay naghahanda? Sa piyesta, alam naman natin yung piyesta ay hindi pagdiriwang ng mga Kristiyano. Yan ay pagdiriwang ng mga pagans. At yan ay paghahandog sa mga ribulto. Okay? Piyesta ng Birhing Maria. Ayan. Birthday ni Maria. Or ni San Pedro, ni kung sinong santo na nasa dingding. Okay? Pagdiriwang. At sila ay naghahanda. So, hindi ka pwedeng, hindi mo maisapwera yung sarili mo kasi nandun ka sa barangay. Yung kamag-anak mo, ang sabi sa'yo, pupunta ako sa inyo, piyesta sa inyo, di ba? Anong sasabihin mo? Sabi mo, hindi ako naghahanda pag piyesta eh. Basta, pupunta kami sa inyo. Maghahanda ka ba? Hindi. Wala makasagot. Sabi nung iba, maghahanda kami, hindi dahil sa piyesta. Maghahanda kami dahil meron kaming bisita. Tama? Yun ang tamang kaisipan. Naghanda kami nung time na yon, kasi yung time na ng piyesta, pumunta yung aking kamag-anak o yung kaibigan ko dumalaw. Kaya ako napilitang maghanda. Pero kung hindi sila darating, hindi ako maghahanda. Meron na kayong dahilan, para maghanda kayo. Pag walang bisita, walang handa. Pero pag may bisita, siyempre pagluto nyo, nakakahiya naman. Umuwi na kayo, wala akong handa. Pwede bang ganon? Pagtabuyan mo yung mga kamag-anak mo, na masahe pa ng malaki yun, mamaya galing ng probinsya yun, tapos pinauwi mo. Uwi na kayo, wala akong handa. Nang dahilan doon, pinauwi mo. So, hindi masama po na gumawa sa mga pagdiriwang na ganon. Kaya lang dapat maging matalino tayo. Okay? Pero at least sinabi nyo sa kanila na pag piyesta, hindi kayo naghahanda. Naghanda lang kayo dahil dumating sila. So sa susunod na piyesta, hindi na yung pupunta. Bakit ka mo? Sabihin nila, ay, hindi naman naghahanda yung pinsan namin doon pag piyesta. Kasi yun eh, anak ng Diyos, mga mananampalataya yun. Nakilala na kayo ngayon. Kailangan kasi malaman din nila kung sino kayo. Malaman nila kung sino tayo. Holy Spirit, ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang katulong natin para tayo makalapit sa Diyos at maging mapaglabanan natin yung mga bagay na ito sa ating buhay pananampalataya. Anong dahilan? Ayon sa chapter 5, matindi ang pagnanasa ng Diyos sa Espiritong inilagay niya sa atin.
ibinigay. Ang dahilan ay tayo. Bakit po? Ang ating katawan ay templo ng Espiritu at siya ang may-ari nito. Ayon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 hanggang 20. Hindi na tayo ang may-ari ng katawang ito, ang Holy Spirit na nakatira sa atin. Kaya siya yung katulong natin, siya yung nagpupumilit sa atin, nagbibigay ng pwesa sa atin para tayo makalapit sa Diyos. Unless na yung Holy Spirit na binigay sa atin ay napipigati dahil sa ating katigasan ng ulo. Kasi pag matigas ang ating ulo, yung Holy Spirit, nalulungkot yan. Okay? Ang ating katawan ay templo ng Espiritu at siya ang may-ari nito. Tayo din ang templo ng Diyos na buhay ayon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16 hanggang 18. No? Kaya po, magiging magiging mapagtagumpay po tayo. At hindi tayo mahirapan talagang lumapit sa Diyos dahil mayroon yung Holy Spirit na nakatira sa atin. So ano may pangalawang puntos natin, Brother Jael? Sundin ang layunin ng Diyos sa tulong ng Espiritu. Huwag nating hayaang mamighati yung Banal Espiritu Santo na ibinigay sa atin ng Diyos. Bigyan natin siya ng kalayaan at sundin natin siya para tayo malayang nakakalapit sa ating Panginoon. Una, upang higit na pagpalain ng Panginoon. Kapag tayo ay malayang nakakalapit sa Diyos, yung blessing ng Lord mas magaang. Amen? Mas magaang. Ang sabi ng verse 6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit ng pagpapala, kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Lumapit tayo sa Diyos, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Hayaan lang natin yung Holy Spirit na siyang mag-guide sa atin, magturo sa atin. Sabi ng Matthew 23 verse 12, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Yan yung mga pangako ng Diyos, yung kanyang mga ginagawa sa kanyang mga anak. At sinasaway ng Diyos ang nagmamataas, ngunit kinalulugdan niya ang may mababang kalooban. So shall humble themselves to God. Kailangan natin yun. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Kung meron kayong ipagmamalaki sa Diyos, kaya nyo na magmalaki sa Diyos, huwag na kayong pumunta dito sa church. Kaya nyo naman pala ang sarili nyo hindi nyo naman pala kailangan ng Diyos. Pero kung kailangan nyo ang Diyos, lumapit tayo sa Diyos at magpakumbaba tayo. Pangalawa, upang maging mapagtagumpay kasama ang Espiritu. Kailangan natin yung victory. No? Sa pamagitan ng tulong ng Espiritu Santo. Kaya nga, sabi ng verse 7, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanin ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Totoo bang kaya natin kalabanin ang dyablo? Sinong nakipaglaban sa dyablo? Hindi ba ang paraan ng pakikipaglaban sa dyablo ay gumawa ka ng mabuti? Yung ginagawang masama, palitan mo ng mabuti? Amen. Yun ang paglaban. Hindi yung makikipag-fight ka, hindi natin kaya kalabanin ng dyablo. Kahit si Satanas, merong ibang mga grupo, mga kapatid, ang sabi nila, si Satanas, talunan na. Inaapakan namin yan. Si Satanas, pinapatayan. No, hindi nyo kayang patayin si Satanas. Yung mga maling interpretasyon ng Biblia. Hindi nga pinatay ng Panginoon si Satanas Patay ba? Buhay si Satanas. Sino papatay kay Satanas? Walang papatay doon. Hindi nga pinatay ng dyablo. Pinahintulutan niya pang tuksuhin yung mga tao Ano ang layunin ng Diyos? Para yung mga mananampalataya ay maging matatag. Ginagamit niya ang dyablo para yung mga mananampalataya ay subukin. Para maging matatag, maging matapang at maipaglaban yung kanilang pananampalataya. Ganun po. Hindi niya kayang patayin si Satanas.
Kaya sila, ang tingin nila, malalakas yung kanilang pananampalataya. Talunan na, Satanas, inaapakan, pinapatay. Anong ginagawa kay Satanas? Nalala ko po yung sawan lambat eh. Doon ko po narinig yun. Isang, aywan ko kung pastor yun o isang miyembro lang yata ng church yun. May nagtanong, ano ang ginagawa kay Satanas? Sigaw pa nung nagsasalita eh. May sumagot, pinapatay. Ha? Pinapatay. Tingnan nyo, kung mababaw yung inyong pagkaunawa sa salita ng Diyos, talagang ganun yung inyong maririnig. Okay. Upang maging mapagtagumpay kasama ng Espiritu, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong mapabago-bago ng isip. Yan po yung mga hakbang na dapat natin gawin para tayo ay mas mabilis, mas magaang na makalapit sa ating sa Panginoon. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 6 to 9a, pasakop kayo sa Diyos at ipagkatiwala ang lahat ng mga bagay-bagay. Okay? Dahil hindi tao ang ating kalaban, kundi ang mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahalan ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Yan po yung ating mga kalaban. Kaya hindi natin kaya yan kung tayo yung personal lang natin. Ang Diyos, no, kalaban natin, ang Diyos ang kasama natin para tayo magpagtagumpay kasama ng Holy Spirit. Siya yung ating kasama. Okay? Sumunod lang tayo, mga kapatid. Sa madalit sabi, lumapit tayo sa Diyos, magpasakop tayo sa Diyos, no, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Hayaan natin ang Holy Spirit ang siyang kumilos sa ating buhay para tayo ay makalapit, patuloy na makalapit sa ating Panginoon. Amen? So pagpalay po natin ang Diyos, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tandaan po natin na hindi mahirap sundin ang kalooban ng Diyos. Basta ay paubaya lang natin sa Diyos yung ating buhay. Sabi ng letter C natin, yung last natin, magpakababa kayo sa harap ng Panginoon. Yan yung number 1 na dapat natin gawin. Sabi po sa verse 9, maghinagpis kayo, umiyak at tumangis, palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ng inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Sino ang nagnanais niya itinataas ng Diyos? Gusto niyo po bang itaas tayo ng Diyos? Sabi po ng Hope, ang nagpapakababa ay kanyang itinataas. Ang mga nalulungkot ay kanyang inililigtas. Ano pa? Yun po sinasabi ng Hope chapter 5 verse 11. So diyan po tayo magtatapos sa talatang yan na tanda po natin, wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos. Ang kailangan po natin ay magpakababa at sumunod sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa inyong lingkod na Santiago at sumulat ng ganitong mga bagay upang maturuan kami sa aming pong pananampalataya. Makilala ka namin, Panginoon, yung iyong pag-ibig, yung inyong kababaan at inyong pagtulong sa bawat isa. So salamat po sa magnito. Nawa po ay napagpala ang iyong mga anak sa pamagitan ng iyong banal na salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa panguling awitin po natin sa inyo.
Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa pagkakataong ito at patuloy namin naibibigay ang aming pong buhay, ang aming pong lakas, aming pong isip, aming puso sa aming pong pagpupuri sa iyo. Hiling po namin o Diyos na patuloy mo kaming samahan at palakasin patuloy ang aming pong pananampalataya. Manatili ang pagkakaisa, manatili ang pag-ibig sa bawat isa. Lord, hiling po namin sa iyo ngayong umaga, ang aming pong mga kapatiran, mga kaibigan na hindi namin kasama ngayon, nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama namin po sila. Anuman ang kabalahan, anuman ang problema, Panginoon, sa kanilang tahanan, hiling po namin o Diyos na tulungan mo sila at malutas ang problema ito. Ganun din po sa aming mga kaibigan, mga kapatiran na hanggang ngayon ay dumaranas pa ng karamdaman ng pisikal na katawan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, hiling po namin ang mabilis na kagalingan ng aming mga kapatid. Ganun din po sa mga kaibigan namin kapatiran na sa ibang bansa, hindi po namin, Panginoon, nasamahan po sila. Kung sila po'y nalulungkot, bigyan mo sila, Panginoon, ng kagalakan. Kung sila may karamdaman, pagalingan po sila, O Diyos. Sapagkat alam po namin na ikaw lamang ang Diyos na nagbibigay ng kagalakan, ang Diyos na siya nagpapagaling, ang Diyos na nagbibigay ng biyaya sa aming buhay, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa mga kaibigan, mga kapatiran namin na may mga trabaho, patuloy mo silang pagpalain at ingatan. Ganun po sa may mga negosyo, Panginoon, na mga kapatiran namin patuloy na pagpapada at samahan mo sila, O Diyos, palaguin yung kanila pong mga hanap buhay, makatulong sa pangailangan ng inyong pong iglesia. Sa ganun din po aming bansa, sa panguna po ng aming mahal na Pangulo, Rodrigo Duterte, Panginoon, ay tulungan mo siya, samahan mo siya, na magampanan yung tungkulin ay iniatang mo sa kanya at sa kanya pong mga kasamahan, maging sa Kongreso at Senado, patuloy na mga Panginoon ang iyong mga salita na lumaganap at ikaw, Panginoon, ang siyang mamagitan sa buhay ng mga kapatid na ito. Sa amin pong mga sundalo, mga pulis, patuloy na mga anak mo ay nagbabahagi ng iyong banal na salita sa kanila at mabago yung kanilang buhay, mabago yung kanilang pananaw. Magkaroon din po sila, Panginoon, ng assurance ng kaligtasan na inyo pong iniaalok sa bawat isa. Sa mga doktor po, sa mga nurses, mga frontliner, Panginoon, hilin din po naman ang iyong gabay sa kanila, patuloy na pag-iingat sa kanilang buhay habang sila, Panginoon, ay humaharap sa problema ng aming bansa, sa COVID-19 at sa ano pang, Panginoon, mga virus, Panginoon, na kumakalat na nagbibigay karamdaman sa lupang katawan ng inyong mga anak. Ay hiling ko po na patuloy mo silang samahan at ingatan, maging ang kanilang buong pamilya. Doon, Panginoon, sa mga nasa ospital na wala pong pambayad, nahirapan sila, Panginoon, sa pangailangan material na bagay, pambayad, Panginoon, at maging doon sa may mga karamdaman na ito na lamang po, Panginoon, sa inaasahan sa kanilang buhay. Lord, kahabagan mo po ang mga kapatid namin na ito, paggalangin mo po sila. At doon, Panginoon, sa mga hindi pa nakakilala sa iyo, nawa po ay makilala kanila bilang pagkakapagligtas ng kanilang buhay. Salamat po, maging sa amin pong mga gawain, Panginoon, sa amin pong mga activity, mga Bible study, prayer meeting, ano pa mga gawain pa yung activities ng kabataan, hilingin po namin na Diyos, samahan po kami, tulungan mo kami, O Diyos, sa pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Maging ang iyong lingkod, ang Jesus po sila ng movement, Panginoon, na patuloy ng pag-aaral, pagsasaliksik, ng iyong banal na salita, Panginoon, sa pamagitan ng hermeneutics of Lord. Salamat po sa iyong lingkod, kay Pastor Darlan, at kay Pastor Jonathan, Panginoon, na volunteer, nagtuturo, Diyos, sa pag-unawa ng iyong banal na salita. Kaya po, salamat po sa kanilang buhay, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Kristo. Amen.